Intramuros, pader ng Intramuros. Ang tapat nito, DOL, Department of Labor and Employment. Banda roon ng bulletin. Ito yung building ng malas na po ni Bongo dahil wala na po si Cayetano. Maayos po ang proseso ngayon ng Senado dahil napalitan na po si Cayetano na may pag-empty light. Ngayon kahapon po pasok yung kahalagahan ng desisyon ng ating Korte Suprema. Kaya nga doon sa petition ni Senator Alan Peter Cayetano, this issue was raised. Maliwanag na sinabi niya doon sa kanyang petition na papaano na magiging threshold. Ito ba ay 2/3 of all the members, 2/3 of those who are not not within the coercive power of the Senate? O paano? So hanggang ngayon, lahat tayo ay on a suspended animation. Ano nga ba ang mangyayari sa bagay na ito? Hindi po ba ang Senate as a trial court ang magde-decide nito within themselves? Hindi po pwedeng mag-decide ang Senate kasi mayroong batas eh. Kaya pareho sila magkakaroon ng issue. Ngayon kung sakaling halimbawa gumawa ng decision ng Senado sa bagay na yan, any person affected by the said ruling would always raise the issue before the Supreme Court, and only there and then can we know kung ano talaga magiging ruling. Pwede talagang pag-usapan pag maging bahagi pero pagka magkakaroon ng mga decision, pero any deviation from the rule ay talagang magkakaroon ng effect yan para ito ay magkaroon ng issue na may padala sa ating Korte Suprema. Ayun. There was a recent survey po, Attorney Romy Mac, na ang lumalabas maraming naniniwala na baka hindi talaga maging basihan ang mga ebidensyang ipepresent sa impeachment trial on the way the senators will vote. And I'd like for you to comment on that, please. Well, talagang yun naman ang mga senador naman, alam naman natin na political, more over political rather than legal, itong labanan ito dyan sa impeachment trial. Kaya hindi yan sa dami ng ebidensya na ihaharap, kundi kung paano talaga yung political inclination ng ilang mga senador. Kaya hindi natin malalaman kung ano talaga magiging position ng bawat senador dyan. Marami yan, o yung mga siyempre panig kay Sara, they would vote on the basis na kayo na paniniwala. ayan po si Attorney Macalintal, no? May mga issues siyang sinasabi. Political yung impeachment court sa Senado. Walang masyadong bigat yung nangahin na mga kasalanan ni Sara. Wala yun. Pagka maraming kakampi si Sara dyan, makakawa lang siya ng siyam. Absuelto na siya hindi naman yan talaga korte. Hindi naman lahat ng mga judge dyan ang usapan yung tinatawag nilang benefit of the doubt. Hindi ganun hindi talaga sila kasi korte. Political nga ibig sabihin ang mananaig pa rin yung kampi-kampi. Kung makasara sila, boboto sila kay Sara na hindi mag-convict. Yun yun namang gustong matanggal si Sara bilang vice presidente. Kailangan makakuha sila ng bilang na kailangan. Hanggang ngayon, problema. Ano magiging base? Yun ba sa 24 ba? Kaya nakakulong kung kahit na nagtatago. Yung kasi ang nakalagay sa Constitution 24 ang senador, doon kukuha ng 2/3. Ngayon, yung iba ipinapaliwanag paano mo mabibilang kung nakabilanggo o nagtatago. So, Supreme Court ang niyan, magdi-decide niyan. Dapat dalhin yung problema na yan para malaman natin yung talagang
saan talaga kukuha ng 2/3? Sa 24 ba na kahit hindi present o doon sa present lang? Alam ba, ang present lang 21. Ang 2/3 niyan 14. So, ang 1/3 7 plus 1 8 yun. Yun naman ang not for conviction. Pag nakakawa si Sara ng mga 8, assuming na 21 ang kinikilala na kung sila sa panahon ng hatol 21 lang umantin, doon lang kukuha ng 2/3 o ng 1/3 plus 1. Iyan ay sa Supreme Court. Doon tayo kukuha ng kasagutan kung ang conviction ay 14 na lang, at kung nakakuha lang ng 13, talo na. Hindi na makukonvict si Sara. Ganun lang yan. Kayo po ay nakikinig sa aking YouTube channel, Danilo Dizon 2.0. Pakiclick lang po yung kamay sa baba ng video at yung larawan ko pag lumabas yung subscribe. Pag lumabas po yung subscribe, pakiclick din. Maraming salamat po kung nagawa nyo bilang tulong nyo na lang sa bagong vlogger na kagaya ko. So, hanggang sa susunod na vlog ko, good day po and God bless. Kaya nga ang sabi ko sa mga sa interview, hindi ba napanood ko yung interview mo? Oo, yung interview mo, sigay mo din eh, sigay mo si Pino. Parang gusto ko magpakami sa'yo eh. Ito yun Total sila kayo Pino sa parang sumunod. Kasi nga, siya na nga mismo ang nagsabi na ang pinanonood ko ay mayroong korupsyon. Ang tanong may napanagot nga. Tapos galit na galit. Ito yun eh. Ito yung sa TV yata to, sa radio. Galit na galit ang kampo ng mga Vengador, pupuntangang ang mga title. DDS kay Pangulong Bongbong na siya yung nakikita natin na ngayon ay mga nagpapalagot ng mga magnanakaw. Walang sinino. Tinuturing pang mastermind si Pangulong. Hindi nila mag-get yung bakit nila ginagawang itong Magkatabi si Mike Cervera at saka si Direk yung mga naapektuhan na mga Freddy. nagnenegosyo at kumikita-kumikitback ng malalaking halagang pera sa gobyerno na tutulong-tulong ngayon para pabagsakin si Pangulo, ituro, isisi, gusto ang pangalan. Kaya Pangulong Bongbong, Sama nila si Biyahe Nicoy. yung ninong nito, na tinuturong mastermind. Dito rin pala si Miolo. Napagaanan ngayon, Apat sila, sa Vengador. pagsisira. Ito na, para sumasarap ang ituntuhan natin. Binabanatan nila yung mga kalaban ng administration. Merong isang grupo. Sige yan. Ganun talaga, mayroong mga vlogger na anti-BBM, meron naman pro-BBM. Dating Pangulo to ha. Ganyan yan talaga, merong isang negative, merong positive, Kasama ng dating Pangulo, merong grupo. merong kontra, Nung meron. panahon na nakaupo yung asawa, alam nitong pangalanan na lang natin na Para sa kabutihan. Ate Lutz na lang. Ate Lutz. Para Ate Lutz. Alam mo, Ate Lutz. Ate Lutz. Sige. Itong si Presidente La Bandera. Si Presidente La Bandera, yung asawa nito, matindi.